For God is alive. Amen? The whole month of April and to March, kaninga series ang ato ang ipaghiusahan igsuon. Kaninga series na maghatag sa ato og kagutom, no? Nga nag-desire o kahangawa o kabusog diha sa presensya sa Ginoo. Amen? Last Sunday, we talked about having this aim nato as a disciple. Kasi mga disciple na natin kami namunta. As kamot. Amen? We are blessed this morning. Amen? Our aim as a follower is to grow in the Lord. O ba na itong desire? O ba na itong tinguhan na mag-grow talaga sa Ginoo? I really like and I love to share this to you this morning because ang atong series di ay karon na bulan and year 2025 memory ang ako may memories sa akong Facebook. Last year di ay same month and last year we talked about growth, spiritual growth. So wala gid ay aksidente sa Ginoo, no? Amen? Because even at this time, mo ni ang gusto i-impress sa Ginoo sa ato. He wants us to grow in Him. Kanang spiritual growth nato as we remain faithful matinud-anon diya sa Ginoo. No? As we remain faithful diya in serving the Lord, makita nato tong kinabuhi nga nag-grow diya sa iya ha. At the same time mga kapatid, no, it's also bring fruitfulness. No, adunay kinabuhi nga nagtubo o mabungahon na kinabuhi diya kang Kristo. Amen. Amen. Last Sunday, isa na last Sunday ritas kamot. Amen. Last Sunday we talked about what are the things that is included with spiritual growth. Kung sa man itong mga butang na appeal or makita nato when it comes about spiritual growth. Kung ato nang isa-isa isuon kanang word na growth, no? When we say growth, no, makita ng una nga letter G, it means growing. Say me growing. Isa pa, growing. Amen. As we grow in the Lord, sabihang magtubok kita diya sa Ginoo, as we remain faithful in the Lord wants us to have and to develop our hearts, our life diya sa iyaha. Na mag-grow ta diya sa iyaha as we faithfully serve Him and as we are being faithful po diya sa word sa Ginoo sa ato. Amen. Ikaduha, to reach out. Now, the Lord wants us to reach out. His hands is not limited. He wants us to go beyond, no? And gusto niya nga atong makuha ang tanan nga iyang gi-promise sa ato ang kinabuhi. When our life feels shrinking, atong life makafeel tag discouragement and makafeel ta usahay og kining adjustment and kanang gina-stretch ta because of that aspect nga nagagrow na sa ato di ba no? Kung mag-grow na tanaan yung mga butang nga mausap ug mainat sa ato our character, our words, our priority, no? Kaya nag-grow man ta. And as we grow in the Lord, there are things and also na mga aspeto sa atong kinabuhi na kailangan gyud nato na i-adjust o ipa-develop diya sa Ginoo. No? As the Lord wants us to show His glory sa ato ang kinabuhi, gusto niya ipadayag na sa atong kinabuhi, and gusto niya nga ang atong kasing-kasing po aduna ko'y kapasidad no nga mo reach out diya sa iyaha and mo ask og tabang o guidance sa Ginoo. Amen? Kaya dili man ta mag-grow sa atong kaugalingon lang, kundi mag-grow ta pinaagi sa tabang sa Ginoo. Amen? And the good thing about reaching out the Lord is that when we reach Him, ang iyahang outstretched hand, no, ang iyahang loving arms, ang iyang promises sa ato is dili gyud magkulang. Kasi nagtuan na. Kasi makaingon anak karon nga semana na maayo gyud ang Ginoo in spite of the things nga naghitabo sa atong kinabuhi. Amen. Biskag kung sa'y mahitabo no, sa kinabuhi mo ni atong pagdasig na magpadayon ng kita sa pagsunod sa pagbuton sa Ginoo. Because as we grow in Him, we reach in Him, no, it's also a call for us to obey in Him. Yan, musunod diya sa Ginoo. Yan ang katapat, obey. No? Hindi ta pwede nga mag-disobey sa Ginoo. Hindi pwede nga magbuhat ta sa mga butang na layo sa iyahang plano, layo sa iyang kabubuton. Amen? And we don't want to just pretend nga musunod ta sa iyang mga buluhaton, pero layo diya sa iyang kabubuton. Amen?
even in our sacrifices, sa atong mga sakripisyo, sa atong spiritual sacrifices, we understand last Sunday na dili tanan atong mga sakripisyo sa pagkinabuhi ani ang kinabuhi sa kalibutan, sa pagpadayon sa kinabuhi aning kalibutan na no dili pasabot nga kanina mga sacrifices makahatag og worship diha sa iyaha. Amen. Adunay mga butang nga atong masabtan na when everything will start in obedience, mao na ang ato ang dako nga sacrifice sa Ginoo. Dili tanang sakripisyo no dawaton sa Ginoo. Pero adunay mga butang nga dako kaayon nga dapat nato masabtan that when you obey in the Lord sa tanang paagi o sa tanang butang nga imong gisunod diha sa Ginoo, that is your spiritual sacrifice. Amen ba? Amen. And now here we are this morning na ata karon nga buntag diri. Alive ba ta diha sa presensya sa Ginoo? Kailangan nato i-stretch ang atong kasing-kasing, i-open ang atong kinabuhi for more of God. Amen. Kaya nga naman, the Lord prepares something for every heart and life na natin karon, and that heart, kailangan nga atong ipa-open sa Ginoo and willing to receive new things diyan sa iyaha. Amen? That wineskin, no, nga gusto i-develop sa Ginoo sa ato, that when the time na hungry ka ita, gutom ka ita diha sa Ginoo, at tagaan kanyang capacity, na gutomon kanunay sa pulong sa Ginoo, na ang atong katagbawan kanunay nato makit-an diha kaniya. Hallelujah. Amen. Palakpak sa mga kinabuhi o sa mga disciple and Christian na hungry karon nga buntag. Kinsay gusto nga mabusog karon nga buntag. Amen. There was more of our discussion last Sunday, and we talked about if kita kanunay maghisgot about sa ato ang spiritual growth, dali lang yun kaayo makita po nato na gradual change sa ato ang community, sa atong economy, no? And there's also advancement sa ato ang kinabuhi kung makita nato nga ato lang yung isurrender o ipasunod or ipa-develop atong kinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen? If we want desire for that change, mga kapatid, it will also bring impact sa mga butang na nakapalibot sa atoan. Busang nunoon nato karon nga butang, atong i-desire o atong i-pray ang kanunay nato nga lauman o kanunay nato nga kaning dawaton o kanunay ta nga gutumon diha sa presensya o sa pulong sa Dios. Amen? Palakpakan nato si Lord. Hallelujah. What is kingdom of God is all about. No? The kingdom of God is all about His will to be carried out. Unahon na to ang kubuton sa Ginoo. Dagan kay sa Bible ang gimanduan, no, ang gimando sa ato ani ini. Unahon ginato pag-seek ang kingdom sa Ginoo. That God's will to be carried out. Dagan sa ato masikyat ani ug nasabtan nato that we need to ask. We need to desire it. Ang kailangan na aduna gyud tay kuwaon og pangayoon nga tubag nga gikan anak sa Ginoo. Amen. The kingdom of God will bring peace, justice. Amen. Hello. And also righteousness. Makita nato na kung ang kinabuhi po nato aduna diya sa Ginoo, the kingdom attributes will be seen through us. Makita na sa atoa. Nakita na ito last Sunday na aduna kay spiritual identity. What is our spiritual identity? Last Sunday? What is our spiritual identity? That we are all called? Ano yun? We are all called? Ang mga nila, note mo sa Facebook, nakita na ko ito. We are all called blessed. Woo! Hallelujah! Amen! Blessed. That's our spiritual identity. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. Katong gigutom o giuhaw, for they shall be filled. Inang matapad, you will be filled. Amen ba? And that kingdom attribute ka ng blessed, makita ko na sa atong kinabuhi. Amen? Nga ang tinuod ng Kristohanon, adunay kalinaw, walking in righteousness. Amen? Even in justice, diya sa Ginoo, makita na, maklaro yun na, mo na atong identity that we are all blessed in the Lord. Palakpak sa mga taong blessed. Hallelujah. So that's our aim this morning. Mo na ang ato ang target, no? Mo na ang ato ang aim that all of the follower of Jesus Christ will grow in the Lord. Hallelujah. So our spiritual identity is we are called blessed. And last Sunday we focused about the word blessed. Kung sa may pasabot sa blessed,
It's a privilege. No, fortunate, joyful, happy ba nagkakapad mo? Ma-feel ba mo ng presensya niya na gapig yung kalipay? Goy! Amen! Because we are blessed in the Lord. And that's ang kanang blessing nag-flow sa ato. And na-realize na ito kabiskan sa atong mga insufficiency, sa atong mga kakulangon, there's nothing and no one can compare sa gihatag sa Ginoo sa ato na supernatural ability. Amen ba? And that ability and that identity that we are called blessed. Maniwala ka man sa hindi, halata man o hindi halata. No? But this is our true spiritual identity. Walay Kristohanon na walay panalangin. O walay Kristohanon na wala na panalangin. We are blessed. Amen? What is the opposite of blessing? Luke 6:21. No? Luke 6:21 declares that blessed are those who hunger. No? Panalanginan sa Ginoo. Punon sila sa Ginoo. O katong mga nagmulo, they will all laugh. Magtatawa sila. They will rejoice in the Lord. Amen? Amen. And the opposite of the blessing found in Luke 6:25, nasabi dito mga kapatid, who to you who are full, puno, but hunger. Who to you who laugh now, makatawa sa karon, pero sa makakihap, sa makausap, o sa unahan, magmulo. They will mourn and weep. That's the opposite of the word bless. Woo. Kung saan ipasagot sa woo, W-U-E, means that sorrow, pain, discomfort, and happiness. Amen? Great sorrow. Actually, ato pa din ang lamuan, the word woo means, it's often used hyperbolically. Hyperbole. When we say hyperbolically, kaning exaggerated. Kaning exage kaayo. Mura ko lang makasagot ana. Let's say for example, kanang here comes the news na nagkaon na kag sa kapagkaon, and then you are expressing it hyperbolically. Kanang lamig kay ice cream, grabe, wow! Wala digay ice cream sa tanan ng lamig sa kalibutan kanira gyud. Ice cream ni Ate Manit. Lamig kayo. Tinumira good, and you are expressing in really kanang exaggerated ba kaayo. Sabtan ba niyo na? So imagine, pwede na ingin ani, and the opposite is exaggerated in a word and in a sense of being sorrow, distress, pain, discomfort. The opposite daw na ito nga expression ganina. Laguta, oy. Laina, oy. Anak ba? Hello? To a person nga full physically, but deep inside, spiritually, why sulod? Why umoy? Hello? They will laugh now, but for you shall mourn and weep. Hello? What a great sorrow or distress. Ang atong kinabuhi ng kaigsuunan, gusto na ko ipasagot karon nga panag-ingnan. Dili ka pandulan. The kingdom attributes will be seen to us. When we say kingdom of God, it refers to God's reign. That He will rule. He will govern. Aduna siya authority. God's will be carried out. God's will is perfect. Amen? Pag establish niya na diri sa kalibutan, o nag-usher na siya, o kalinaw, justice o righteousness. And kana na attribute, makita ko na sa mga katupan. Makita na bless siya. That's our spiritual identity. Amen? And what a joy na makita ang matag-usa na bless. Amen? Hallelujah. Palakpakan nato si Lord. Gusto mo palakpak. Amen? We are blessed. Pag makita ni mo ang matag-usa na narinig karon, magkalipay ka, kaya panalanginan ka. You will not feel discomfort. You will not feel great sorrow or distress. No? Kaya matag-usa ang kinabuhi, panatingnan, dili kapandulan. That's our spiritual identity. Kung tana ko karon sa pag-usap, kinsay gigutom karon nga bunda. Kaniya ang kanunay o ikaduha nga kailangan nato masabtan karon. Ang appeal diha sa pulong or sa kinabuhi nga magkinabuhi nga gutom kanunay
diha sa Ginoo. Last Sunday, we talked about our spiritual identity. This morning, I want you to have this, na kailangan nato spiritual inquiry. Usa ka spiritual na pagpangutana. Kung saan itong key verse makita sa Matthew 5:6, open your Bible, it says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Okay? Ang atong identity, gipanalaningan ka. We are blessed by the Lord. Karon, kung gutumon ka diya sa Ginoo, and if we want to, this heart to be grow diya kay Lord, kailangan masabtan nato ni, na pag gutumon ka, when we inquire about something, we are searching or asking. Tama ba? Kung mangutan ka, bahin sa usa ka butang, magpangita gyud ka. Amen? When I am hungry, kung gutumon ko, i-inquire na ko si Maymay. Naman si Maymay Garino, wala naman si Ate Annalyn. I will inquire here. Siya naman ang kauban for these past weeks. Kung tanag ito kanunay sa taga-anlaw saya, kung sa'y sudan man. What time we will eat? Kung sa akong kaunon, sa'y pagod na kanon. Nagluto na kamay, I will inquire because I am hungry. Are you there? Therefore, if we are blessed, kung ipanalangin kita, we are hunger and thirst. And we will inquire for it. Mangutanag kita. Amen? Historically, mga kapatid, no, noong unang panahon, ang katawhan sa mga Ginoo, no, God's people did not equate hunger with blessing or happiness. Noong unang panahon, ang katawhan sa Diyos, wala magtugma ba ang kagutom o panalangin sa ilang kalipay? Are you there? Noong unang panahon, no, atong forefathers, si Abraham and si Isaac, no, they endured famine, katong grabe nga kagubot that caused them, no, to leave their homeland, to leave their comfort place. Hello? And even the life of Joseph, no, by the help of Jacob and his family, during sa famine, dakot nga kagubot, no, nakita nato dito that they endured and they endured through it. Giluwas sila. But nakita nato that Israel had to relocate to Egypt. And when the Israelites wandered in the desert, no, nagtibot-tibot sila for 40 days. No, they complained about their lack of food. Walay pagkaon, walay provision. Constantly, every time na mag-complain sila, mas damor sila bation og kagutom. Tama? Amen? So, usa man nga paagi, sama tong una, na magpanalanginan kita kung kita gutom. Baliktad man. Kung atong physical, kailangan mabusog para makatrabaho ka, para makaministeryo ka, para makaserve ka, para makalakaw ka. Sa atong spirituhan nga bahin, dali man. Gutomon sa ka para mabusog ka. Need to inquire ani sa Ginoo. Are you there? Now, si Jesus Christ, gishift niya ni nga understanding sa atong gibasa sa Matthew, sa main text na to in chapter 5. Chapter 5. And din nga mga kaigsuunan, kanunay kini nga nagpakita sa ilang kakulang. Amen? Bless katong kubri, bless katong gigutom, bless katong GBI. Amen? If we try to think physically sa gawas ng nga bahin, luoy yun ni na mga tao. Luoy ang tao na gina-persecute. Luoy ang tao na gina-reject. Luoy po ang tao na gigutom. Muna katapad di mo ba? Muna ka mo tanaw? Naba mo diha? Nakatapi ba ang tanan? Pero luoy to. Gutom mo, gigutom ka. Wakay pagkaon, walay panlungan. Gutom tayo. But it is an opposite, mga kapatid, spiritually. Gishift na ni Jesus na understanding of being hunger. Na kung gutom pa din tayo kadiha sa mong spirituanan nga bahin, mas ipanalanginan ka o panalanginan ka o mapuno ka. Amen? Just think of this. No, si Moses, si Abraham, as samtang nagalid sila sa katawhan magkaigsuunan, ang mga tao nagsunod kanila o sila ginagutom. Imagine 40 years, nalibot-libot sa wilderness, isa ka dili gutomon? Igutuman gani ka, kasi isa ra kamil, wala ka kakaon. Di na mag-imasabta ng mong batasan. Hello? Imagine na 40 years, maglibot-libot, wala ka dyan ni cross over to other country. Libot-libot lang sa usa ka lugar.
Kisa may ligutumon, anak. Okay, natulog na sila, parehas na ito. Magduyan-duyan lang, magharuharuhay lang, magwarawara lang. Nabaktas man sila. Tama? Every sweat na, magawa sa ilahang mga lawas, mo po ning mga butang, kinahinalan sila tubig. Every pangurog sa ilang mga tuhod, siguro silang mga tiil, mo po hinahinalan na kailangan sila mukaon. Sila kabatian na. Amen? Sige sila baktas 40 years in the wilderness. When you understand the word wilderness, what you kayo makuha na any productivity. Kanang mga butang na makuha ni mo for benefit. Mula yung mga butang na mapupo ni mo sa palibot na mataon dahil ni mo. Hello? Sa ilang pagsunod, awan ko asa ang mga tanan danian, kinsay kauban nila. Pangutana, sa ilang pagbaktas-baktas, kinsay may kauban nila. Moses, right, na nag-lead sa ilaha. But the presence of God is really right there. Wala ginibiya sa ilaha. Amen? Huwag man po sila namatay. Gipakaon man sila. But they are really complaining. Every time that they will complain, the more sila gutumon. Amen? And they are not satisfied anymore. Siguro kung balik-balik na pagkaon, malagsama ni mo ba, magsikat, reklamo mo sa manima. Sila lang magmanok. Nangatol na ka. Nagka-allergy na ka. And ay mga side effect. Tama ba? If ang atong lawas walay fruits, not may side effect. And imagine ni Ana, siguro abot sa tayo mamurag, gusto naman ni, murag bored naman kayo. Murag wala naman yung kuan ni, as naman tapadulong, Moses. Amen? But they forgot. Nakalimutan nila and they forgot to acknowledge that the presence of God is in the clouds. Everywhere na nagapandong sa ilahan. Amen? Wala lang nagpakita sa ilang sa providence, but naguban din sa mga panahon nga sa ilang kinabuhi. Wala sila nangamatay. Amen? Amen? O, na-fulfill yun, o nakita nila, o naiingirit nila ang promised land. Praise the Lord. So sa ilang pagsunod, kinsay kauban nila, kamatana po. Ang Ginoo, o na ang presensya sa Ginoo. Kinsay nag-lead sa ila, si Moses, and uban pa. Tumigutom sila, unsay nakita nila, walay pagkaon. Amen? Kinsay gipangita nila ang pagkaon. Unsay ginadesire nila, kay hunger sila ang food. When Jesus fed the 3,000, nga katong gipang gutom, nga katong mga walay gikaon, unsay ilang gipangita? Pagkaon. Amen? When the disciples with Jesus, nakita nila ang crowd, nakita nila gipang gutom. Amen? But wala nila na-recognize, wala nakita na kinsay nagdala o kinsay mga magpadaghan sa pagkaon. Kinsay magpalahutay, kinsay mag-sustain. Kinsay mag-prevail sa ilahan. Amen. Jesus wanted them to see, and this kind of sermon in the mount, gusto na makita that if we are spiritual hungry, we have Jesus will satisfy our needs. Giingnan ka pag naa si Jesus, kauban ni mo, di yun ka magutom. Di yun ka pasagdan. Our physical food, mag-inquire kita, gutom na, oy! Kan ako. Painom ako. But in a spiritual food, dapat hinanak ko. Amen? Uhaw ko. Gutom ko. Tagbawa ko sa presensya ni mo. Ang gugma mo, ang pulong ko. Amen? Amen? Dapat tayo makasing-kasing ni anak ni karon. Amen? Dili lang ang provisyon na nga makita sa Ginoo, but mismo ang iyang presensya. Ang iyang gugma. Labaw pa na sa physical na bahin. Sabi natin last Sunday, di yun ni mamauning kinabuhi ni mo paggutom ka. You were not you when you are hungry. Amen? Magkinaunsa na, magbiro ka lang sa lasing, sa bagong gising, wag lang sa gutom. You are not you when you are hungry. But I want to tell you this morning, when you are hungry, then hurry. Gutom man ka, dagan, kaon, lakaw. Isip pahungit. Walay kanon nga matagak sa ilang balik. Are you there? In our spiritual sense, anak ba?
If we are so hungry, Lord, gutuman ako, oy. Lord, how angas akong kasing-kasing, oy. Murag, budlay na kayo akong kinabuhi, Lord. Murag, kanang already as being putting up na parang wala di bago, pabalik ulit na lang. I'm so desperate, I'm so hungry, then you need to be hurried. Kaon na yun. Para mabusog. Are you there? Magdali-dali din kag pangita, no? Magdali-dali din kag inom, kaya naman, giuhaw ka o gigutom ka. Now, I want to talk about this morning kung atong spiritual hungerness mo ini ang mga butang na panalanginan ta o mapunot ta. Kung sa gidugayan nato. Hello? Kung sa gidugayan nato, kung sa gipangita pa nato. We need to inquire this morning. We need to inquire in the Lord. Nakabalot ta nga init yun niya atong panginahanglan. Maglabaw sa tanan, spiritual ang ating kinahanglan. Punon ta niya. Now, I want to tell you, gusto sa Ginoo nga i-shift po ang atong focus karon. Na dili lang tinapay ang atong makita sa Dios, kundi tinuod, buhi, o makabuhi, hatag o kinabuhi, tinapay ang pulong sa Dios na kaunon aron kita natagdaw mabusog diha kaniya. Nabang mo diha. Amen. So, anong magproblema man ta? May mga times na itong kinabuhi, anong nagkagugot man? Anong nakulangan? Jesus want to focus and to shift our understanding of hungerness. Kaya ano? Katong mga panahon nga naa ka, remember that. Itong mga panahon na busog ka, ibalik ka mangitag pagkaon. Kaya busog naman ka. Amen? Isang giun sa limog palaway, sa limog pataban, kaunan ni dili na gid ka, kay busog naman ka. Amen? Naba ka diha? Pero pag gutom na ka, mangita gid ka. Amen ba? Jesus want to shift our understanding of that hungerness. Kaya katong mga panahon doon na nagka-problema ta usahay, na ay makagubot sa atong kinabuhi, kana mga butang na nakulangan ka, kay basing lahi ang imuhang gipangita. Amen? Kaya katong mga panahon na naa ka, usahay, that's the moment and the time na makalimot ka niya. Pero katong wala na ka, hello? Katong hubas na kay ka, katong wala na yun kay makuot. Are you there? Katong wala na yun ka physically, drain na kay ka mentally. And that's the time na mag-cry out pag yun ta. That's the time na we are really desperate for the help of God. Nga naman na. Amen? Kay wala ta. Kay nakulangan ta. Kay nagkagugot ta. Let's shift that kind of understanding today. Imagine a life na wala gakaon sa pulong sa Ginoo. Imagine a life na murag danger gyud sa atoa kung wala gyud ta mabusog diha sa pulong sa Ginoo. Amen ba? And sometimes i-shift ni Lord ang atong focus na kaya pala nagkalisod ta kay nga naman lahi na ang naa sa atoa. Hello? Nabang mo diha? Amen? Kaning mga problema nato usahay makigsunan giingnan ta kamo ni usahay ang nag-welcome sa atoa na mangnanglan gyud ta sa iya. And sometimes hulaton pa gyud nato just like the Israelites. Hulaton pa gyud nato na maabot pa gyud in the point of that journey, no, in that situation na mag-complain ta, na mawala atong trust sa iya. Amen, na makalimutan acknowledge sa iya. Kaya nga naman, makita day nato nga dili day siya mao ang ipangita nato. Lahi di ay. O ang mga butang di ay nataphaw lang ug mulabay lang. Jesus want to shift your understanding today. Nasama sa tao nga mamatay kung dili kakaon, ingin anak ko ta mamatay ta kung wala ta o dili ta kakaon sa niya. Nabang modera ka? Naay diri sa ato ang manangita og solusyon sa inyong giagian karon. O kabalo mo ani. You just have to live your life fully developed in God's Word. Wala na yanin. Kaya si Jesus named, I am the bread of life. I am the bread of life. Ingnan patapad, Jesus is the bread of life. Ayaw pangitag
laing solusyon igsuon. Sa imong ginaagian karon, maybe the Lord is getting back your focus, your understanding. Lahing imong gipangita. Nga ang gusto ipakita sa Ginoo sa imong nakahaon na o giandam na niya, mukaon na lang ta. Ano mo diha? Because blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Na ipipila sa ato adinhi karon nga gigutom na. O kailangan na mukaon gyud sa iya. Aron pagkatagbawo niya. I want you to be remembered, and I want you to realize He is always available to you. Are you? Inquire to the Lord this morning. Unsa man na imong ginapangayo sa Ginoo? Sa imong gina-inquire kanunay sa Ginoo? Mas gina-acknowledge ba nimo na mas man-acknowledge ba atubangan sa ang iya lang paging provider? Ang iya lang pag-sustain sa mga kinahanglan? Or makaingon ka karon na buntag na mas labaw pagyud siya sa mga kinahanglan? I want you to understand this morning, watong pangutana, unsa ang ipasabot sa pag-inquire sa Ginoo? What does it mean to inquire the Lord? Kisay gusto mag-inquire sa Ginoo? Because when you are hungry, you will hurry. Inquire na dayon. Kapot lang ka kuryente, inquire na dayon ka. Right? If you need a job, inquire na dayon ka. Hello? If there's a call sa imo, you need to inquire na dayon para makasubmit ka anak niya. So what does it mean to inquire in the Lord? Inquiring the Lord is all about going to God in prayer. Amen? As simple as that. No? Pastor, many times ko na yan narinig. Prayer, Word of God. More yun ang pasabot how to inquire the Lord. That's the only solution how to inquire the Lord. We need to ask Him. Amen? We need to talk about Him in prayer. Kailangan ito sa pangutanon ng kaigsuunan. Kailangan masabtan nato na ang atong understanding. And we need to get that understanding from Him, not sa ato. Are you there? Kita tanan, kailangan na mahangyo sa Ginoo. Napangitaon yun nato na sa iya, kananggikan sa iya, nakamatuuran. Mahitungod sa atong ginaagian. Amen? Dagan kita ginaagian, pero usahay ang ato ang pasidan-an, dili kamatuuran. Pero karon nga buntag, mudagan ta diya sa kamatuuran. Kung mangayot ta, kung mangutana ta sa Ginoo, unsa ang mga kamatuuran mahitungod sa atong kahimtang. Naba mo diha? Amen? We need to ask the Lord, inquire the Lord, talk to Him. Amen? For us to fully understand unsa gyud ang iyang ihatag kanato. The reason why nakita nato nga ilang kinaiya na iyan ato na kay they are not seeking His name, seeking His face. Ang gusto nila nga i-sustain dayon karon katong ilang gikinahanglan na gyud sila katubangan. Amen? And they forgot the important one. Hello? The question is that nano mag-inquire man ta kay Lord? Nano mag-ask man ta kay Lord? You should inquire the Lord this morning because for some reason, and I just give you one, He is the God that is all-knowing. Simple na kaayo, nga mag-inquire man ta kay Lord, kasi nga nasayon o naibalo sa tanan. A lot of reason nga nung mangutana ta mga itasaya kay nga naman, we are limited, gamay na ta, masipyat yun ta, but aside from that, overall mga kapatid, nga nung mag-inquire ka kay Lord because He is all-knowing. Di man mo ipasalig imong kinabuhi sa bangko na di ka kaya hakwaton. Dili po nimo ipasalig imong kinabuhi sa tao nga isira sa iyang o nipakya sa iyang saad nimo. Amen? But when there's God that is above all, supra pa, labaw pa sa itong understanding magigsuunan, and also all-knowing, the beginning and in the end, kisa pa may pangitaon na to. Kisa pa may nasayod sa atong kinabuhi. Ngano nga man yun mga pagbuot usahay nga dikit ka mabutan. And at the point and in the peak of your life, makita din mo nga miserable in the end. Amen? O makita din mo murag, ayay, nasipyat ka, murag nakulangan, napud ka.
Because I tell you, you are short-sighted. You are just limited. Actually, I call our lives as we are nothing without God. Wala kita kung wala si Lord. Amen ba mga igsuon? God is all-knowing God. Kung siya ang naibalo sa tanan, you need to inquire. Amen? Wala'y mga butang na dili ma-supply. Wala'y mga butang na dili ma-provide. But the Lord wants to prove Himself to you that He is not just your provider, but He is your God, everything. He is your all-knowing God. Dili lang nimo na siya makita sa mga butang na ma-supply siya. Amen ba? Makita po nimo na siya even sa iyong mga desisyon, sa iyong mga plano, sa iyong kinabuhi, nasayod po si Lord. Labi na sa iyong motibo sa iyong kasing-kasing. Kanaan mo pagpangalagad sa Ginoo, kabalo si Lord, anak. He is all-knowing God. You can deceive some of us. Susay, manilong ta. Usay, kita kabalo sa atong interes, atong motibo. Pero kabalo si Lord, anak. And sometimes He will shift our focus. That's why there's a lot of times miserable ta. Kaya gusto ni Lord na ibalhin ta, balik diha sa iya ka. Your motive is the Lord. Your interest is in the Lord. Walay lain, imong focus dira kay Lord. Amen. Ang imong pagsimba, pagserbisyo karon diya sa Ginoo, dili sa tao. Are you there? He is all-knowing God. Naman siguro yung mga butang na wala kabalo ang mga magtagusa diri as imong ginaagian karon, but it doesn't mean that we need to say it all to us. Pero pwede mo na i-inquire tanan sa Ginoo because He is all-knowing God. He wants you to ask Him. Matthew 7:7, knock, ask, seek, find. Pangita, the word of that is that seek. Inayin ba ito? Seek. Pangita, igsuon, and the door will open to you. Ask, and it shall be given. Ask, find, knock, and the door will open. Amen. And sabi ko ni Lord sa John, I am the door of life. I am the bread of life. I am the shepherd. Asa pa man tanaay? Asa pa ta mo adto? Unang the reason nga nung naglisod na taasa ka, dapita mo adto. No? Your direction. Kaya asa na ka mo adto, kung makita ka, na mubalik ka diha sa iyaha. Amen? The Lord wants to shine His light to you this morning. Nga mo provide sa imong path karon, nga mo follow ka sa iyang guidance. Dili lang sa iyong providence. Are you there? Amen? Are you blessed? God is inviting our conversation karon nga buntag. In every season and every reason, kailangan na atong rason kanunay siya. Amen ba? Inquire everything to the Lord. If you are hungry, if you desire something for Him, for more of Him, inquire in the Lord. You need to be hurried. Ayun na dugay-dugaya. The good thing about God is that we can call up to Him in every season, in every time, in every hour, in every day, in every year, in every moment, in every minute na agad si Lord. And you can inquire to Him. Pamutana, kung mag-inquire ka Lord kay Lord, nabay tubag, gikan sa iya ha? Nabay tubag, nagikan sa iya ha? No, nahinanglan yung kaling nga tubag ba? Para ma-realize mo, hala, nakatubag ko. Naabay tubag nga ihatag niya. Amen. Have that kind of guarantee and assurance, mga kapatid. I want you to know that strong people inquire of the Lord. Katong mga kusgan na tao. Kusgan ha, spiritually. Strong people approach God. Immediately, in hurry. Kung na mga problema. Amen? Kung na mga kakulian. Kung na mga limitasyon sa kinabuhi. Asa din mo dagan? Hurry. Strong people approach God immediately. Amen? Because why? Strong people, kani makusgan na tao, nga naman, because they know na ang best o ang surest solution are in God and His Word. Na kay Lord o nasa yung mga pulong. Strong people, are you there? Inquire the Lord.
Strong people approach God immediately. Pag na problema kay Lord, dayon in a hurry. Because kabalota nga, ang surest solution wala sa tao. Wala sa katapat nimo. Wala sa ginalook up nimo. Ang surest solution na kay Lord mismo o nasa iyang mga pulong igsuon. You are strong when you seek knowledge. You are strong when you seek information diya sa Ginoo. You are strong if you kneel down to the Lord and ask, Lord, grant this Jesus. Ask and it shall be given. Knock and the door will open. Are you there? Amen. Palakpak sa mga lion diha sa Ginoo. Because you will get that knowledge and information diha kay Lord. Because you will always come with information and the Lord will lift up your spirit and make everything come to pass. May tabo yun. Amen ba? But what is the opposite of strength? Strong people. Weak people. Amen? Weak people, listen very carefully. Weak people seek information from what? From where? Alternative sources. Ang mga huyang na tao, mangitag informasyon, they will inquire sa tinugdan sa tanan. Sa mga alternatibong tinugdan. Diyan tayo tumatakbo. Pag weak tayo, sa naman eh! Kisa naman eh! Gusto naman sa natamo abot! Weak people. Right? Pag weak people, they seek information, iskamun sana. Sugal na nato itong kinabuhi, atong kidney tanan. Ito mga decision, sige na, for once lang bitaw ni, karoon lang bitaw ni, mabito'y mawala sa pagkababali. Are you there? Diba? And we continue to have those things na makapuno sa itong kasing-kasing. Amen. Dili lang na siya sa finances, emotionally. A lot of people today, gusto nila mapuno, anang gugma, makita sila sa uban. What it seems to have that father figure. Walay amahan. Biskan kinsa na lang. Kaya gusto nila mapuno, kaya wala pa sinati, anak nga gugma. Diyan tayo tumatakbo. Alternative sources. That is not good. And it is limited. Amen po ba? And see your life right now. See our life right now. Wala kihapon. Kaya wala natagbaw, kaya wala yung nakita na nindot o saktong solusyon. I will ask you today, this morning, before we end, saan ba tayo tumatakbo? Kanino ba tayo lumalapit? When we are weak, the Lord says we are strong in Him. Ano yung ibig sabihin, Lord? When we are weak in Him, the word weak, pag weak tayo sa Panginoon, ibig sabihin na He is not the source of everything. Ang pagiging weak sa Diyos, ang ibig sabihin mga kapatid, siya yung lumalaki sa buhay natin. And it's more likely na we depend on God, on His grace, rather than on our own abilities. Yan yung pasabot sa weak sa Bible. Hindi yung weak na, natempt ko, nasakitan ko, napandol ko, na-discourage ko, di na ko ganahan. Di na ko ganahan mo simba. Hindi po yan, kapatid. Amen ba? Yung pagiging weak sa Panginoon, yung pagiging increase niya sa buhay natin. Yung will ng Panginoon sa atin, and that's how we should depend our life to Him. Hindi mo dapat depend. Do not depend on your abilities. Alam mong nasipyat na ka. Kabalo na ta, makulang ta. Apostle Paul says, when I am weak, I am strong. Yung strong na mga people, when the Apostle Paul says in 2 Corinthians 12:10, may boasting din po. I noticed that word, therefore, I will boast more gladly about my weaknesses. And yung translation natin dito sa 2 Corinthians 12:10, ginaboast na itong mga weaknesses natin na hindi, walang kingdom attributes. Walang justice, walang peace, walang righteousness. Ay, ako noon, nakakapangawat yun ko. Yan yung mga topical natin sermon sa mga life group. Hello? I'm just smiling right here. No?
Hindi ka aya-aya. Yung weakness natin yan, yung pagsunod sa Panginoon na iniwanan mo na lahat just to carry out that will of God in your life. Even you are persecuted. Kasi ikaw nangalagad sa Ginoo, pero ikaw ang ginapakyas sa mga tao. Pero okay lang, that's your weaknesses in the Lord. Because you follow Him through. Amen? And the manifestation of God's power sa ato ang kinabuhi in our weaknesses, opportunity ng Lord niya na i-demonstrate ang iyang power o ang iyang strength sa atong kinabuhi. And that's why Apostle Paul says, I will boast. Strong person, strong people ang mag-boast sa mga weaknesses in the Lord. Are you there? Amen? Mga strong people na sila. Kinsa yung mga strong people dari alangiyay mong katapan. Amen? Hindi ko alam yung situation mo ngayon, but alam ni Lord yan. I want you to know that you are strong when you inquire everything in the Lord. And when you run immediately to our right source. Palakpakan na ito atong right source. Come on! Malakas na palakpak. Sa Kanya tayo tumatakbo. Sa Kanya tayo lumalapit. Amen? And we will boast on it. For when we are weak, then we are strong. May strength dyan. Amen ba? Weaknesses in following the Lord, we will boast in it. Apostle Paul, despite of his physical weaknesses, suffering, he was strong in his faith and mission. Kasi he demonstrated sa Ginoo sa iya ang iyang kusog and was made perfect in his weaknesses. Are you blessed this morning? Before I end this morning, I want you to have this. Genesis 25, verse 21-23. Genesis 25, 21, 23. See what Isaac and Rebekah did. Sabi dito, Isaac pleaded with the Lord. He inquired in the Lord, in short. He pleaded with the Lord for his wife. Kasi ano ba yung wife niya? Because his wife was barren. Ano ba yung barren? Baril? Barren. Dili ka anak. Okay? Dili ka buntis. Okay? So Isaac pleaded with the Lord. He inquired the Lord. Asa siya nidagan? Where siya nag-ask of information to his right source. He asked the Lord. And the Lord what? Verse 21, granted his plea. And Rebekah, his wife, conceived. Glory to God. Ginuwag sa Ginoo. Amen? Gi-answer sa Ginoo. Nagkaanak ang barren. Verse 22, but the children struggled. Sino mga nag-struggle rin? Amen? Nag-struggle sila. Nag-struggle sila together with her, within her. And she said, if all is well, why am I like this? Kung nangyayari man ko, kung okay lang akong tanan, yan ako dito sa iyo. Kung nangalagad ako na doon, yan naman, Lord. Lord, naman ako nagsugod, naman ako nag-doon, ano mabating mo ko na, Lord? Ano mo yan rin? Lord, yan naman ako dapat, ano mo yan naman, Lord? Why is this, Lord? Ano bitaw na? Or are you like that? Kasi di ta masabtan mo sa akin. Why am I like this? Like this story. So she went and what? Basahan na. To inquire. Nakasan mo? To inquire of the Lord. Ibalik na po siya. To inquire the Lord. And in verse 23, the Lord answered. The Lord said to her, 2 nations are in your womb. Praise the Lord. Grabe ang struggle kasi dili tayo basta-basta ang nasa sulod. Kaya pala, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other. And the older shall serve the younger. So there was strong and wise. Hallelujah. The Lord answered as they plead, as they inquire. And the Lord blessed them. Hello. Nabamadiha. What King David did. 1 Samuel 23:4. David inquired of the Lord, and the Lord answered him. Amen? Ang pag-inquire ni David kay Lord, wala itong mga panahon na nagpa-isolate sa iyaha. But mo ito nabunyag sa iyaha o nagpakita sa iya siyang dependency sa Ginoo.
And he find that inquiration niya kay Lord. And when the time na nagsik siya sa Ginoo, he wait to the Lord. Hindi matapad, wait! Tayo hindi makapag-wait. Bakit ganyan? Pag magsik na tayo kay Lord, asa naman dahil Lord? Ingon ita, ka sa imong mga saan. Hello? As you seek God, wait to God. Wait muna. Amen? Ang unang requirement, mga kapatid, ang kailangan natin solusyonan karon, hurry up. Dali ilag tawag sa iya ha. Then as you seek the Lord, then wait. Amen? Ang iba, hindi na makapag-wait. Hindi nga nag-seek. Hello? Ang iba, nag-seek na biskang asa, hindi pa naka-inquire. Ano na? Pag wala na yung tubag, mamalibad na. I want to tell you this morning, just like King David, nasayod siya na nakasalat siya. Nasayod siya na nakapanakaw siya. He asked the Lord many times. He pleaded the Lord many times. Wala siya ni undang kay nakabalo siya nga. Nakabalo siya nga. Nakasalat siya. Kita po, ingon anak po sa maniya. Kung makabaluta na makasalat kita paglayo sa iya ha, mag-inquire din kung kanunay sa iya ha. Dili kay magpalayo ka. Tama ba ni Lord? Mao ba ni Lord? Nakasala ko Lord, pero gipangayo na ko ng tandog na gikan sa kabaguhan na nasa inyo. Hulatag yun. Pwede ba namin i-remind ng katapad? Hunghungi, hulatag yun. Kung wala pa ang tubag sa Ginoo, ayaw seek sa alternative source. Amen. Hulatag yun. Hulatag itong importante kaayo. Diba, mupilag itong asang taasa, kinain 1,000 na nagulat sa inyo. Pero pag piso ra, sa kilo ra kabugas. Pero pag 5 ka kilo, imo din ang nahutayong kainit. Magpaprint yung t-shirt. Right? I try to think ba, grabe no, hulaton yun niyo miskan taas kaya because you see that as important sa imo nga. Amen. Na kung importante kayo ang pagulat sa Ginoo, kay importante yun kayo ni kay Lord na magulat ka sa iyong plano. Hulatag yun. Ayaw sa iyong pangita o lain nga kasulbaran o tubag, kung wag yun mo nadunggan ang unang tubag niya. Siya yun ang mauna. Kani nga practice makiksunan, kailangan i-continue nato. Kani nga practice ka ng inquiring the Lord every day. Nagpaila ba ni karon nga bunta sa atong tanan nga hinanglan gyud ta og gutom gyud ta diha sa iya. Kay gusto gyud ta og tubag nagikan sa iya. Amen ba? David developed a deep, intimate relationship with the Lord. Isaac, Rebecca, and even the old history. Kung sa tanan na nahitabo silang kinabuhi, tanan na gigamit sa Ginoo, na-develop ang ilang intimacy niya kay Lord, nag-increase ang ilang relationship niya kay Lord, because why? Because why? They got the solution of their problem. Sa tanan na ilang ginaagian, naagyo'y kasulbaran. Because they were hungry to inquire the Lord. Pangutana karon nga buntag as we close. Kana ba ang imong ginaagian karon? Mao ba nay opportunity na naghatag sa imong nga mangutana gyud kag kanunay sa iya? Or basi tungod ana imong giagian karon, ikapul na ka ug nawala na ka. Igsuon gidasig ta karon nga buntag. Gamay ra kaayo na nga problema compared sa Ginoo. He is our daily bread. He is our life issue. Amen ba? I want to challenge you today. Let's go back to the life of Jesus. Naba mo diha? Ang atong problema is this kind of wall. Itong sala, atong paging limited, ang ato ang out of gamay ta ba? We are shortage. But think about the problem of Jesus. Kanan niya problema. Right?
Wa siya ng problema, naglisod ng mga gipanggutom, pero wala siya ng problema. Easy. Amen? Easy ang pag-supply sa ikinahanglan, right? Nagandang kailangan na ma-encourage aling karon. Si Lord, ana, yung mga problema nato, sa akin, nangingiyon na sa Ginoo, tanawa na niya, wala na sa iya ka. Asa ng problema, asa ang challenge part sa life ni Jesus when He preached this kind of sermon, asa? To those Pharisees. To those religious classes. Flaunted their spiritual superiority. Amen. Kisa man ka nag-BNBI sa iya kanunay, ang katong mga nag-oppress sa ilaha, the Roman Empire. Dili sila palabangon, pangwaon, ang mga nasikasigo sa mga Kristiyanon, kanina man. Mura man nila nagpa-challenge no, sa ilang ministry. Dili man ang ilang kagutom, dili man ang ilang kawadon. Aba mo diha? Mutan ako, bidaw-daw na batas sa imperyo sa Roma? Sa mga Hudiyo? Wala. Mura man ilang problema ito una. Wala man tagidaog, wala man tagikulong, wala man tagipugutan ng gulong. Imagine, hindi pa katapusan lahat. Hindi mo katapusan, ayaw ako sige imot-imot. Hello? I'm serious. Hindi mo katapusan, ayaw sige imot-imot igsoon. Asa tira na. Amen ba? Asa naman ito mapugnan sa kuhaan ka na, o ginanap ng mga nagbabag sa Evangelyo, sa Gospel. Amen? But Jesus solved our biggest problem, our sin. And the only solution He had was the earthly sacrifices. But God has a plan. Kaya nga mga tao, ang ilang mga earthly sacrifices, but si Lord, katulad yung ultimate sacrifice ng iyang mission. Amen? To give us righteousness, mga kapatid. That's why kailangan mag-ask kita kanunay of righteousness. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ang mga tao mangita of earthly sacrifices, but God has a plan. Ang iyang gibantog magigsuunan was righteousness. The ultimate sacrifices na ang kanang tao nga mutuol kaniya makadawat og kinabuhi, walay katapusan og kinabuhi nga matarong. Mao nang gibuntog sa Ginoo karon, ug mao na dapat atong kaunon. Mao na makabusog sa imo. Mao nang gikinahanglan nimo ang pagkamatarong sa Dios. Righteousness. Before I end today, I want to have this time muna mga kapatid. What is righteousness is all about? In the Old Covenant, mga kapatid, righteousness means that kailangan ikip nimo ang law. Walang sipyat. Balaod yun na. What is sipyat? Na kung balaod ka karon, if we are living in this kind of covenant patunguna, sipyat na tao eh. Kaya itong pagringit nimo masiksi kay siya, ay nakakumit na mag-adultery. Amen? Amen ba? So, na mga buhat, ginabuhat nato nga dili makuan sa requirement ba? Sa balaod na wala kita. Na imagine mo sa ka-challenging itong unang panahon. Kaning Old Covenant. Nakasala ka, paghikap mo sa Ark of the Covenant, wala na, nangilis na ka. Patay na ka. Unsa kaya nanginganan ni karon? Wala kita diri. Wala po ko diri. No? Kaya kailangan nimo i-keep ang law. So grabe gid itong ilang kuwantong na no? Ilang pagkinabuhi. Wa gid sikyan. Amen? Yang diling ni Lord sila kay direct kaayo. Amen? Sa ato direct mo pud kaayo. Di lang ginato basahon pag-ayo. Under the Old Covenant righteousness, keeping the law, following the commandment immediately, rightly. Muna magsislag, inquire kanunay. Pero gi-explain ni Psalmist King David, there is no one righteous. Not no one. No, not one, sabi niya. There is none righteous. No, not one. So, ano ibig sabihin? Lahat tanan sila sala. Walay right. Kita tanan. Apil ta karon. Amen? And imagine this feeling when Jesus is preaching sa Sermon of the Mount. Kaning beatitude. Jesus told them, hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. So sa'y pasabot ani, Jesus wanted to live according to God's standard. Ang pasabot rin makaigsuunan, ang strong emphasis diri na gusto ipakita ni Jesus ang new way, ang bagong pagkinabuhi, nga the covenant, the promises, that word will be seen sa life nimo. Dili sa balaod.
Amen? Amen ba? That kingdom works will be seen sa life ninyo. Amen? How you keep and how you live according to God's word is so important to God. Importante kay Lord na magkinahuit kita righteous. Amen? Amen? Magkinabuhi na matarong diha kang Jesus. It's not just about following the rules, but it's all about obeying the one who rules. Nahabata diha, lahiting pagsunod sa balaod lang o pagsunod yun sa kabubuton sa Diyos. Amen ka naman, ikaw na. Be back next Sunday. Jesus shows us what we are. We are spiritual. We have spiritual identity. We are blessed. Sino yung mga blessed? Lahat ng taas kamot. You are blessed and you are strong to inquire enough to the Lord. And you will say today, this morning, I am hungry, Lord. I am thirsty for that righteousness. Walay lain na kauno nimo nga magkinabuhit ka nga matarong diha ka Kristo. Next Sunday, be back here. Because we will experience and we will see unsa ang mga butang na nakasatisfy sa atong hungerness. And we're going to talk about that last point, the infilling of the Holy Spirit. Are you ready? Lapakan na to si Lord. Come on. Let's all stand and worship this morning.